Minsan, pinagtawanan ko ang Pilipinas sa harap ng buong klase, ngunit ngayon, kailangan kong tanggapin na ang bansang aking minamaliit ay siyang nagdulot sa akin ng kahihiyan sa harap ng aking mga ninuno sa Cairo. Lumaki kami na may pagmamalaki na kami ang mga tagapagmana ng mga piramid, ng Ilog Nile at ng 5,000 taong kasaysayan. Tinuruan kami na maniwala na ang tunay na kadakilaan ay matatagpuan lamang sa Gresya, Roma o Istanbul. Samantalang ang Pilipinas ay para lang sa murang turista, puno ng mga dayuhang puti, mga dalampasigan, spa at matinding trapiko. Wala nang iba pa, walang kahit ano na karapat-dapat para sa aming mga supling ng paraon. Nang ipahayag ng guro na sa Maynila kami mag-outing ngayong taon, nagtawanan ang buong klase ng malakas na parang isang masamang biro. Walang sinuman ang nakaalam na ang lungsod na inakala naming walang maibibigay na aral ay magtuturo pala sa amin ng pinakamasakit na leksyon, na ang tunay na lakas ay wala sa dakilang nakaraan, kundi sa paraan ng pakikitungo ng mga tao sa isa't isa, ng tahimik, bawat araw. Nang humina ang tawanan sa loob ng silid-aralan, ang sumunod na katahimikan ay mas mabigat pa kaysa sa ingay kanina. Nakatayo si Guro Hasan, nakatalikod sa amin, sa harap ng pisara. Bahagyang nanginginig ang tisa sa kanyang kamay, bago niya salungguhitan ang salitang Pilipinas ng dahan-dahan na parang sinasadya niyang ipaalala sa amin ng malinaw. Tapos na ba ang tawanan ninyo? Tanong niya sa isang kalmadong tinig, ngunit agad itong nagpatahimik sa buong klase. Si Ahmad, na nakaupo sa tabi, ang siyang unang bumasag sa katamikan. Guro, sa tingin ko, mayroon sigurong pagkakamali, sabi niya habang nagkikibit balikat. Sinasanay kami upang maging mga bagong leader ng Ehipto, di ba? Sa Roma, Atenas, Istanbul, makatuwiran yon. Pero Maynila, ang lungsod ng trapiko at murang turista, ano ang matututunan namin doon? Maraming estudyante ang tumango bilang pagsang-ayon at muling nagsimulang umugong ang bulungan. Si Fatima, sa harapang mesa, ay binuksan ng isang French travel magazine at binuklat sa pahina na nagtatampok sa mga destinasyon sa Asya. Itinaas niya ito para makita ng mga kaibigan. Tingnan ninyo, narito ang Pilipinas. Totoong maganda ang mga dalampasigan sa Boracay, Palawan o Cebu, pero susukatin ba natin ang ating kinabukasan sa pagtulog lamang sa tabing dagat? Mahina niyang tanong, sabay tawa. Mga supling tayo ng paraon? Hindi mga backpacker mula Europa. Hindi tumawa si Yusuf. Tinitingnan niya ang kanyang tablet. Mga numero ng gastos, oras ng paglalakbay at mga mapa na naghahambing sa Europa at Asya nakalista ng magkakasunod. Ang presyo ng tiket sa Europa at Maynila ay hindi gaanong nagkakaiba, ngunit mas mahaba at mas mapanganib ang flight, malamig niyang sabi. Kung titingnan sa aspeto ng kahusayan, mas mabuting pag-aralan natin ang sistemang pampulitika sa Europa o ang inobasyon sa Alemanya kaysa tingnan lang ang mga kalye ng Divisoria o ang mga tricycle. Hindi ito sulit. Nakaupo ako at pinakinggan ang lahat ng iyon na mas malakas ang tibok ng puso kaysa karaniwan. Inamin ko na sa kaibuturan ng aking isip, hindi rin kalayuan ang aking mga pag-iisip. Ang Pilipinas sa aking isipan ay isang imahe ng mga dalampasigan, magulong party ng mga lasing na turista, at magulong balita sa politika bilang background na nakikita namin sa TV, hindi ang silid-aralan ng kinabukasan. Tanging si Leila lamang ang nanatiling tahimik, nakaupo sa tabi ng bintana. Ang sikat ng araw sa umaga mula sa Cairo ay tumatama sa pahina ng kanyang kuwaderno. Hindi siya tumawa, hindi siya umangal, nakatingin lang siya sa salitang Pilipinas sa pisara ng may malalim na pag-iisip. Ibinaba ni Guro Hasan ang tisa at dahan-dahang humarap sa amin. Tapos na ba kayong magsalita? Maaari na ba akong magsalita naman? Ang kanyang tinig ay hindi malakas ngunit matatag, kaya't ang buong silid ay natahimik. Ipinagmamalaki ninyo ang mga piramid, hindi ba? Ang ilog Nile, ang mga paraon, ang 5,000 taong kasaysayan, bahagya siyang ngumiti. Ako rin, ipinagmamalaki ko iyon. Ngunit huwag ninyong kalimutan na ang mga taong puro nakaraan lang ang pinag-uusapan ay maaaring walang matira na pag-uusapan sa hinaharap. Dahan-dahan siyang naglakad sa harap ng pisara. Ang kanyang tingin ay dumaan sa bawat hilera. Ang Pilipinas na pinagtatawanan ninyo ngayon
ay isa sa mga bansang tumatanggap ng milyon-milyong turista mula sa buong mundo taon-taon. Nag-aalaga sila ng mga tao na may iba't ibang relihiyon at nananatiling nakangiti ang lungsod. Bukas pa rin ang mga tindahan, umaalingaw-ngaw pa rin ang mga dasal sa simbahan tuwing umaga at nakakauwi pa rin ang mga matatanda at kababaihan ng ligtas sa gabi. Ang nakikita ninyo ay mga dalampasigan at spa, ngunit nakita na ba ninyo ang kanilang puso? Ang salitang puso na lumabas sa bibig ng guro ay nagpatigil sa isang bagay sa aking dibdib. Bakit Maynila? Hindi pa rin sumusuko si Fatima. Bakit hindi Atenas? O kahit Paris man lang? Huminto si Guro Hassan sa harap ng mapa ng mundo na nakakabit sa sulok ng silid. Ginamit niya ang kanyang daliri upang ituro ang Ehipto at pagkatapos ay iginuhit ang linya patungo sa Timog Silangang Asya. Dahil masyado na ninyong kilala ang Europa mula sa mga pelikula, social media at mga patalastas, sagot niya. Ngunit hindi ninyo kilala ang Asya, ang ating mga kasamahan sa kontinente. Akala ninyo sila ay mahirap, magulo o barbaro ayon sa balita. Kung gusto nating maging bagong lider ng Ehipto, kailangan nating maglakas loob na tingnan ang mundo mula sa anggulo na ayaw tingnan ng karamihan. Muli siyang bumaling sa salitang Pilipinas. Ang Pilipinas ay hindi lamang dagat, hindi lamang divisorya, hindi lamang ang imahe ng trapiko sa balita ng ibang bansa, dahan-dahan niyang sinabi. Ito ay isang bansa na may dalawang napakahalagang salita, malasakit at paggalang. Ang mga tao doon, ipinatakbo nila ang buong lungsod gamit ang dalawang salitang ito. Gusto kong makita ninyo mismo kung ano ang ibig sabihin yon. Isang mahinang tunog ng upuan ang narinig mula sa sulok ng silid. Gumalaw si Leila at may isinulat sa kanyang kuwaderno. Hindi ko malinaw na nakita kung ano ang kanyang isinulat, ngunit ang kanyang tahimik na mukha ay nagpakita ng mas malalim na pag-iisip kaysa sa iba. Si Ahmad ay patuloy na bumubulong, ngunit ang pandaigdigang football ay nasa Europa. Si Yusuf ay nanatiling nakatingin sa mga numero sa kanyang tablet nang may pagsisisi sa oras. Si Fatima ay naiisip pa rin ang malalaking mall sa Dubai at ang mga shopping street sa Paris. Ngunit para sa akin, ang imahe ng Maynila na puno ng mga lasing na turista ay nagsimulang bahagyang maglabo nang nagsalita ang guro tungkol sa malasakit at paggalang. Dahil maging sa sarili naming lungsod, ang Cairo na aming mahal ay unti-unti na rin naming nahihirapang makahanap ng ganoong klaseng bagay araw-araw. Ang paglalakbay na ito ay hindi isang gantimpala. Pagtatapos ni Guro Hassan, ito ay isang pagsubok. Isang pagsubok kung sapat ba kayong matapang upang tanggapin na mayroong isang bansa na minamaliit natin, na mayroong ilang bagay na mas mahusay nilang ginagawa kaysa sa atin ngayon. Kung tatawa kayo, tumawa na kayo ngayon ng todo dahil sa araw na bumalik kayo, ang inyong puso ay maaaring hindi na mangahas tumawa sa parehong paraan. Ang buong silid ay natahimik. Muli kong tiningnan ang salitang Pilipinas sa pisara at pakiramdam ko, hindi lamang ito pangalan ng isang bansa, kundi ito ay nagiging isang salamin na kailangan nating tingnan ng buo ang ating sarili kinabukasan. Umaga ng paglalakbay, umalingaw-ngaw ang Cairo International Airport sa mga anunsyo, sa tunog ng mga gulong ng maleta na kumakaskas sa sahig at sa tunog ng busina ng mga sasakyan mula sa labas, na tila nagpapaalala sa amin na ito ang lungsod ng mga paraon na aming ipinagmamalaki. Nakatayo ako at tiningnan ang mataas na kisame na may mga bakas ng alikabok. Habang mahina akong nag-iisip na sa loob ng ilang oras, lilipad na ako patungo sa bansang madali kong tinawag na murang destinasyon ng turista. Sa check-in counter, lalong lumala ang kaguluhan. Dumating ang pamilihan ni Ahmad kasama ang malakas na boses ng kanyang ama na halos pumuno sa kalahati ng bulwagan. Sa Pilipinas, matalim niyang tanong, "Anak, ikaw ay isang mahusay na footballer sa hinaharap. Bakit mo sasayangin ang ilang araw para lang tingnan ang mga mall at ang mga lasing na tao sa Divisoria? Kung sa Europa, naiintindihan ko pa." Ngumisi si Ahmad. "Kain lang ng pansit at uuwi na rin ako, ama. Huwag kang mag-alala." Ngunit malinaw kong nakita ang bahid ng pagkadismaya at pagpipilit sa kanyang mga mata. Sa tabi niya, mahigpit na niyakap ng ina ni Fatima ang kanyang anak. "Sigurado ka ba, anak,
Nabasa ko sa balita na maraming tao, trapiko, baha, at maanghang na pagkain. Natatakot akong magkasakit ka, sabi niya habang pinupunasan ang luha. Kung sa Roma ka pupunta, mas panatag ang loob ko. Sinubukan ni Fatima na ngumiti. Huwag kang matakot, inay. Nagdala ako ng 3 bote ng hand sanitizer at isang malaking kahon ng face mask. Kung hindi malinis, hindi ko talaga gagalawin. Ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Nakatayo si Yusuf at pinakinggan ang mga magulang niya na nagsasalita sa isang kalmado, halos malamig na tinig. Ang biyaheng ito ay hindi mura. Anak, sabi ng kanyang ama, kung bumalik ka lang at sabihing magaganda lang ang mga larawan ng simbahan at dalampasigan, para sa akin, hindi sulit. Kailangan mong bumalik na may bagong pag-unawa na tunay na magagamit. Tumango si Yusuf. Hindi siya sumagot ng mahaba, kundi tumungo lang at tiningnan ang mga numero sa flightboard at bumulong sa sarili, malalaman natin kung sulit ito. Para naman kay Leila, ang kanyang lolo ang naghatid. Ang matandang lalaki na nakasuot ng lumang Amerikana na nakaranas na ng mainit na hangin at alikabok ng Cairo sa loob ng ilang dekada, ay mahinang inilagay ang kanyang kamay sa balikat ng apo. Ipinagmamalaki natin ang mga piramid, ang ilog Nile. Maganda iyon, malumanay niyang sabi. Ngunit apo, huwag mong kalimutan na hindi umiikot ang mundo sa Ehipto lamang. Tingnan mo ng personal kung paano nabubuhay ang mga tao sa bansang aking iniisip na mas maliit kaysa sa atin. At pagkatapos ay muling tanungin ang sarili kung paano tayo magpapatuloy sa siglong ito. Tahimik na nakinig si Leila, ang kanyang mga mata ay may halo ng takot at pananabik. Matapos dumaan sa mga immigration at iba pang checkpoints, sumakay kami sa eroplano. Ang ginintuang disyerto at ang ilog Nile ay unti-unting lumalayo sa ilalim ng pakpak ng eroplano. Lumabas si Ahmad at tumingin sa labas at pabiro niyang sinabi, "Paalam, pangarap na football field. Hello Maynila," na hindi ko pa masyadong gustong makita. Isang mahinang tawanan ang narinig sa aming hanay, ngunit ito ay isang tawanan na hindi gaanong tiyak. Sa panahon ng paglipad, dahan-dahan ang pagdaan ng mga oras. Ang ilaw sa kabin ay dim, ang ilang pasahero ay natutulog, ang iba ay nanonood ng pelikula. Binuksan ni Fatima ang mga review ng cafe sa Maynila mula sa YouTube. Makukulay na inumin, matatamis na menu, matatayog na gusali, malalaking mall, at malakas na musika. Nakita ko siyang nagdadalawang isip. Hindi ko alam kung excited ba siya o naiinip. Binuksan ni Yusuf ang mapa ng ruta ng LRT, MRT. Tinitingnan ito na parang isang taong nagkakalkula ng sistema kaysa isang taong gustong maglakbay. Binuksan ni Leila ang isang libro ng kasaysayan ng Ehipto, ngunit ang kanyang mga mata ay nakalutang sa malayo, marahil ay muling naririnig ang mga salita ni Guro Hassan ng paulit-ulit. Malasakit at paggalang, 2 salita mula sa isang wikang hindi pa niya kayang bigkasin kahit isang pangungusap. Nang ipahayag ng kapitan na malapit na kaming lumapag sa Ninoy Aquino International Airport, hinigpitan ko ang aking seatbelt. Malakas ang tibok ng puso ko, hindi ko alam kung dahil sa excitement o takot. Sa labas ng bintana ay ang dilim ng gabi na tinatagusan ng mga orange na linya ng ilaw mula sa mga kalsada at mga kumpol ng puting ilaw mula sa mga gusaling maayos na nakahanay. Ang lupain na inakala naming walang kabuluhan ay puno pala ng hininga ng milyon-milyong tao. Lumapag ang eroplano sa runway ng mas malambot kaysa sa inakala ko. Ang tunog ng mga gulong na kumakaskas sa lupa ay narinig lamang sandali bago ang lahat ay natahimik. Bumukas ang pinto ng eroplano at ang malamig na hangin mula sa terminal ay pumasok, pumalit sa mabahong amoy sa loob ng cabin. Lumakad kami sa jet bridge patungo sa maliwanag na gusali. Ang matataas na salaming dingding ay halos hindi makita ang dulo at ang kurbadang kisame ay parang mga pakpak ng metal na ibinuka upang bumati. Ang unang bagay na nagpatigil sa akin ay hindi ang malalaking estatwa o ang sining ng Pilipinas, kundi ang mga karatula sa itaas, sa Filipino, English, Chinese, Japanese, at sa isang sulok, mayroong maliliit na Arabic na letra. Naramdaman ko na parang ang pangalan ng aming wika, na inakala kong malayo sa timog silangang Asya, ay biglang isinulat ng magalang sa gitna ng mga ilaw ng paliparan na ito. Ang mga opisyal ng paliparan
nakasuot ng madilim na uniforme, ay nakapila, nakasuot ng puting guwantes. Ang ilan ay yumuko at ngumiti ng malawak sa mga dumaraang pasahero. Ang mga salitang, "Mabuhay po" at "Salamat po" ay naririnig. Nakahalili ng English na may Pilipinong accent na bagamat hindi perpekto ay puno ng sinseridad. Naglakad kami patungo sa immigration checkpoint. Mahaba ang pila, ngunit maayos. Ang mga tao ay nakatayo ng may distansya, hindi nagtutulakan, walang ingay, walang sigawan, walang pagtaas ng kamay bilang reklamo. Mayroon lamang mahinang tunog ng paghila ng maleta at mga anunsyo sa PA system. Bumulong si Ahmad sa akin, "Mas malinis ang airport sa Asia na pinagtatawanan natin kaysa sa inakala natin." Lumingon si Fatima sa kaliwat kanan, na parang naghahanap ng kapintasan, ngunit wala siyang nakita na madali niyang masisisi tulad ng inaakala niya. Tiningnan ni Yusuf ang maraming immigration lanes na bukas. Mabilis magtrabaho ang mga opisyal, ngunit hindi sila naninigaw sa sinuman. Wala siyang sinabi, kundi kinuha lang ang kanyang telepono upang itala ang oras ng pagpasok at mahina siyang humuning na parang mayroong naisip. Muling tiningnan ni Leila ang mga Arabic na letra sa karatula at mahina niyang sinabi sa akin, "Minsan, ang bansang halos hindi natin pinag-uusapan sa klase ng kasaysayan ay maaaring mas nagbibigay galang sa atin kaysa sa inakala natin." Wala akong sinabi, kundi naramdaman ko lang na ang unang hakbang sa sahig ng Ninoy Aquino International Airport noon ay hindi lamang isang hakbang patungo sa isang bagong bansa, kundi ito ay ang unang hakbang na nagpasira sa pader ng pagmamataas sa aming puso na halos hindi namin namamalayan. Matapos dumaan sa immigration, lumabas ang buong grupo sa malawak at maliwanag na arrival hall. Ang puting ilaw ay sumasalamin sa makintab na sahig, kaya't mas malinaw kong nakita ang aking mga sapatos kaysa noong nasa Cairo pa ako. Ang amoy ng malamig na hangin na may halong mahinang halimuyak na parang lemongrass o kalamansi ay lumutang sa hangin na nagparamdam sa akin na napunta ako sa ibang mundo, hindi sa disyerto at usok ng sasakyan. Ngayon, papasok tayo sa lungsod gamit ang tren mula sa airport, okay? Ang malinaw na tunog ng Ingles ay narinig mula sa likod. Lumingon kami at nakita ang isang payat na Pilipino na nakasuot ng asul na polo shirt at may name tag na Kuya Nat Guide. Yumuko siya kay Goro Hassan at sa amin, sa paraan ng mga Pilipino, kasama ang ngiti na nagpagaan sa malawak na bulwagan, kaya't hindi na ito naging nakakatakot tulad ng inaakala namin. Sinundan namin ang karatula ng Airport Express train na nakasabit sa itaas. Ang mga asul na arrow ay malinaw na nagtuturo ng daan. Sa buong daan, mayroong mga travelator na maaari mong tayuan lang at umusad. Maraming Pilipino ang nakatayo sa kaliwa, hinahayaan ang mga nagmamadali na dumaan sa kanan nang walang sinumang nagsasabi. Sa isang sulok, nakita namin ang isang mag-asawang turista mula sa Middle East na nagpaikot-ikot ng mapa sa kanilang kamay nang may pagkalito. Isang babaeng opisyal ng paliparan na nakasuot ng madilim na uniforme ang lumapit at ngumiti bago magtanong sa simpleng Ingles, "Can I help you?" Hindi siya bumuntong hininga o nagpakita ng pagkadismaya. Kahit na kailangan niyang ulitin ang paliwanag ng 2 o 3 beses, nakangiti pa rin siya bago ituro ang daan at pagkatapos ay magtapos sa "Salamat po", kasabay ng mahinang paggalang sa pagyuko. Ang tanawing iyon ay nagpaalala sa akin ng ilang beses sa Cairo Airport kung saan nakita namin ang mga opisyal na umiiwas sa mga pasaherong masyadong maraming tanong. Dito, kabaliktaran. Ang kanyang simpleng tinig, ngunit puno ng hangarin na tumulong, ay nagparamdam sa akin ng salitang malasakit na sinabi ng guro, agad-agad, nang walang kailangan ng pagsasalin. Nang makarating kami sa palapag ng Airport Express train, nakita namin ang mga automated ticket vending machine. Ang touchscreen ay may menu sa English na maaaring pagpilian. Tinulungan kami ni Kuya Nat na ipakita ang bawat hakbang ng buong pasensya na parang nagtuturo siya sa isang kapatid sa bahay, sa halip na nag-aalaga ng mga turista mula sa ibang bansa. Ang tren na ito ay direktang pupunta sa Maynila at aabutin ng mga 20 minuto. Hindi ninyo kailangang matakot sa trapiko, ngumiti siya. Ito ang unang pintuan ng Maynila na gusto kong makita ninyong lahat.
na ang aming lungsod ay hindi lamang puro trapiko at balita sa politika tulad ng madalas ipakita sa TV. Nang bumukas ang pinto ng tren, lumabas ang malamig na hangin mula sa aircon. Maingat kaming pumasok. Ang nakita ko ay nagpahinto sa aking paghinga sandali. Sa loob ng tren, malinis na halos walang alikabok. Ang mga asul na upuan ay maayos na nakahanay. Sa gitna, may espasyo para sa mga maleta. May mga poste para kapitan sa buong haba ng dingding. Sa itaas, may mapa ng ruta ng tren na madaling basahin. Ang mga Pilipinong sumakay, bago kami ay hindi nag-aagawan ng upuan, nakatayo sila ng nakapila malapit sa pinto. Hinahayaan ng mga pasaherong may malalaking maleta na natural na makapasok at makahanap ng espasyo sa loob. Walang sigawan, walang nagtutulakan. Mayroon lamang mahinang paumanhin po, o excuse me po, kapag nagkakalintukan. Hindi nagtagal matapos umusad ang tren, isang estudyanteng lalaki ang tumayo mula sa kanyang upuan at ngumiti sa isang buntis na kakasakay lang. "Tuloy po kayo," sabi niya. Yumuko siya bilang pasasalamat at naupo ng may paggalang. Lumapit si Fatima at bumulong sa akin. Sa Cairo, kung hindi ko inagaw ang upuan, malamang nakatayo ako hanggang sa dulo. Tumango ako, hindi alam kung ano ang sasabihin. Mahinang lumingon si Kuya Nat sa amin. "Alam ba ninyo na ang ilang asul na upuan ay para sa mga pari, buntis, matatanda at kababaihan na may maliliit na anak? Tinatawag natin itong priority seats. Kapag nakita nating may karapat-dapat na gumamit nito, tumatayo tayo para sa kanila. Hindi kailangan ng pulis na magpilit, paggalang lamang." Ang salitang paggalang ay nagpatinag kay Yusuf mula sa kanyang telepono. Tiningnan niya ang mga simbolo ng matatanda, buntis at ina na may dalang bata sa sticker na nakakabit sa itaas ng upuan at may isinulat sa maliit na kuwaderno na palagi niyang dala. Sa labas ng bintana, lumalakas na ang sikat ng araw sa Maynila sa umaga. Ang mga bukirin at bodega ay unti-unting nagiging mga subdivision na puno ng mga bubong na kulay kahel, berde at asul na maayos na nakahanay. Ang mga poste ng kuryente ay humaba sa kalawakan bago mapalitan ng matatayog na gusali, mga riles ng tren at mga skyway na nakapatong sa isa't isa, parang mga linya sa palad ng lungsod. Ito ba ang lungsod na sinabi naming walang matututunan? Nasa isip ko nang makita ko ang mga simbahan na may maraming patong na bubong na kulay ginto na sumulpot sa gitna ng mga modernong gusali na salamin. Sa ibaba, hindi gaanong marami ang mga sasakyan, ngunit maayos ang daloy, tumpak na gumagana ang mga traffic light. Tumawid ang mga tao sa kalsada kapag berde ang ilaw na parang kinakalkula ang bawat galaw. Pagdating sa istasyon ng Cubao, sinabi ni Kuya Nat na maghanda kami para bumaba upang lumipat sa LRT, MRT patungo sa gitna ng lungsod. Nang bumukas ang pinto, hindi sabay-sabay na lumabas ang mga pasahero, kundi ang mga nasa loob na malapit sa pinto ang hinayaang mauna. Pagkatapos, ang mga naghihintay sa platform ang unti-unting pumasok. Nakatayo ako sa gitna ng mataas na platform, tinitingnan ang riles ng tren na nakapatong sa lungsod. Nakita ko ang Maynila sa isang bagong pananaw, hindi ang imahe ng trapiko at mga balita ng protesta sa TV, kundi isang lungsod na may sariling sistema, may ritmo, may paraan ng pag-aalaga sa mga tao upang maglakbay ng magkasama ng hindi nagtutulakan. Tumingin si Ahmad sa ibaba at nakita ang isang maliit na damuhan sa pagitan ng mga gusali kung saan may 4 o 5 Pilipinong bata na naglalaro ng football. Napangiti siya, kung makakapaglaro tayo ng football sa isang lungsod kung saan alam ng mga tao ang salitang paggalang na ganito. Siguradong mas maganda ang laro kaysa sa inakala natin, mahina niyang sabi sa sarili, kaysa sa sinuman. Habang ang mainit na hangin mula sa kalsada sa ibaba ay humalo sa malamig na hangin mula sa aircon sa platform, naramdaman ko na mayroong nagbago sa aking puso. Ang Maynila, na dating tinitingnan bilang isang murang destinasyon ng turista, ay nagpapakita ngayon ng mas seryosong mukha. Isang lungsod na pinapatakbo ng maliliit na sistema na tinatawag na malasakit at paggalang ng mga ordinaryong tao. At unti-unti kong naunawaan na ang pagsubok na binanggit ni Guro Hassan ay hindi nagsimula nang maglakad kami sa mga simbahan o sumakay sa barko sa Ilog Pasig, kundi
Nagsimula ito mula nang ilapag namin ang aming mga paa sa platform ng tren mula sa airport papunta sa puso ng lungsod na ito. Akala ko, handa na ako sa kaguluhan ng Pilipinas hanggang sa bumukas ang salaming pinto ng elevator mula sa istasyon ng tren patungo sa Ayala Center noong Biyernes ng gabi at agad kong nalaman na minamaliit ko pala ang lahat. Ang tunog ng mga busina ng sasakyan mula sa kalsada sa ibaba ay humalo sa tunog ng tren na pumapasok sa platform at ang tunog ng mga patalastas mula sa dambuhalang LED screen sa mga sikat na mall ay nakikipagkompetensya sa musika mula sa mga tindahan ng damit. Ang mga maliwanag na pulang sale sign ay sumasalamin sa mga mata ng daan-daang tao na sumisiksik sa makitid na skywalk, kaya't hirap akong huminga. Magkadikit tayo. Huwag tayong maghihiwalay. Maraming tao rito. Sigaw ni Kuya Nat upang labanan ang ingay ng lungsod. Ngunit sa halip na marinig ang mga sigawan at reklamo na nakasanayan ko sa Tahrir Square, ang tanging narinig ko ay ang tunog ng mga sapatos na tumatama sa sahig at ang mahinang paumanhin po o excuse me po tuwing hindi sinasadyang nagkakabungguan. Tumingin ako sa paligid. Sa lahat ng direksyon ay mga tao, mga estudyante ng high school na nakasuot ng uniforme ng Pilipinas, mga palda na may kulay asul, mga empleyado ng opisina na nakasuot ng puting polo shirt at may dalang leather bag, at mga dayuhang turista na may dalang punong-puno ng shopping bags. Bawat isa ay naglalakad sa iba't ibang direksyon, ngunit walang nagtutulakan, walang sumisigaw ng tabi. Tulad ng nakikita ko kapag masikip ang Cairo. Sa isang pagkakataon, isang batang lalaki na Pilipino ang nasa harap namin. Kinalabit niya ang kanyang kaibigan at mabilis na nagsalita sa Filipino. Pagkatapos, 4 o 5 kaibigan niya ang lumipat at bumuo ng maliit na bilog upang takpan ang isa pa niyang kaibigan na yumuko upang itali ang kanyang natanggal na sintas ng sapatos sa gitna ng daloy ng tao. Ang mga taong sumusunod sa likuran ay tila automatikong nakaintindi. Walang nagreklamo, walang nagalit na tingin. Nagbago lamang sila ng direksyon ng paa, naglakad sa kabilang panig at mahina nilang sinabi ang paumanhin po na parang takot silang makagambala sa taong nagtatali ng sintas. Nakatayo si Fatima na nakanganga. Bakit walang nagalit na humarang daw sila sa daan? Tanong niya sa akin. Hindi ko alam kung paano sasagutin, maliban sa pag-iisip na kung ang parehong pangyayari ay nangyari sa gitnang palengke ng Cairo, ang kaibigan na iyon ay malamang na nasigawan na sa 3 wika. Habang lumalapit kami sa kanto ng Ayala Avenue, sa ibaba ay ang dagat ng mga sasakyan na nakatigil at naghihintay sa pulang ilaw sa ilalim ng skyway. Sa kabilang panig ng skywalk, mayroong isang dambuhalang billboard na nagpapakita ng larawan ng mga dalampasigan ng Pilipinas, asul na dagat, na may nakasulat na "It's more fun in the Philippines" na kulay ginto. Pinagtawanan ko noon ang slogan na ito sa TV. Ngayon, nagdulot ito sa akin ng kakaibang pakiramdam. Huminto si Kuya Nat upang pag-isahin ang lahat at itinuro ang intersection sa ibaba. Subukan ninyong obserbahan kapag nagsimulang umusad ang mga sasakyan at kapag tumatawid ang mga tao sa pedestrian lane, sabi niya. Nang maging berde ang ilaw para sa pedestrian, ang mga tao sa gilid ng skywalk sa ibaba na naghihintay sa bangketa ay agad na bumaba sa pedestrian lane na parang may nagbigay ng senyas para magsimula ang laro. Ngunit ang nagpatindig ng balahibo ko ay hindi ang dami ng tao, kundi ang kaayusan sa kabila ng dami. Bawat isa ay naglalakad sa halos parehong ritmo, bahagyang nag-aayos ng anggulo ng paa upang iwasan ang isa't isa nang hindi nagtitinginan. Walang humihinto para magpicture sa gitna ng daan. Walang nagtutulakan. Ang mga rider ng motorsiklo na huminto sa puting linya ay hindi sumisingit sa gitna ng mga tao, tulad ng nakasanayan ko sa aming bansa. Ang lahat ay parang alon na nagtatagpo at nagsasama-sama ng walang anumang pagyanig. Kung sa Cairo ito, malamang may 2 nang bumagsak ngayon, mahina ngunit seryosong sabi ni Ahmad. Inikot niya ang kanyang football keychain sa kanyang kamay at bumulong. Para itong isang laro ng football kung saan alam ng bawat isa ang kanilang posisyon kahit walang coach na sumisigaw sa gilid ng field. Kinuha ni Yusuf ang maliit na kwaderno at isinulat ang isang bagay sa Ingles, sistema ng puso, at nilagyan niya ito ng 2 bilog. Lumingon ako kay Kuya Nat, ngumiti siya ng bahagya na parang nababasa niya ang aming isip.
Ang Maynila ay mukhang magulo, hindi ba? Ngunit kapag ginagamit ng mga Pilipino ang salitang magulo, hindi laging ibig sabihin nito ay walang kaayusan, paliwanag niya. Sa kalsada, sa skywalk, sa tren, sinisikap nating isipin ang iba habang iniisip din ang ating sarili. Kung mabilis tayong maglakad, lumalayo tayo sa gilid. Kung alam nating nakakasagabal tayo, gumagalaw tayo upang makadaan ng iba. Walang naguutos, ngunit ginagawa natin ito dahil sa paggalang. Humarap siya sa amin. Ang salitang paggalang ay mahirap isalin ng direkta. Ngunit para sa mga Pilipino, ito ay ang pag-alam kung paano naapektuhan ng ating mga kilos ang iba at pagkatapos ay piliin ang pinakamagaan na paraan para sa kanilang puso. Ang paliwanag na iyon ay nagpatigil sa ingay sa labas sandali. Muli kong tiningnan ang mga tao sa ibaba ng aking mga paa. Sa pagkakataong ito, hindi lang mga Pilipino ang tumatawid sa kalsada, kundi isang malaking sistema na may libu-libong maliliit na puso na tahimik na nagtutulungan. Si Fatima, na dating interesado lamang sa disenyo ng gusali at mga brand name, ay mahinang nagsabi na ang tunay na disenyo ng lungsod ay maaaring hindi lamang magagandang gusali o malalaking mall, kundi ito ay ang disenyo na nagpapahintulot sa mga tao na maglakad ng magkasama habang nararamdaman pa rin na mayroon silang sariling espasyo. Ang malamig na hangin mula sa aircon sa skywalk ay humalo sa mainit na hangin mula sa kalsada sa ibaba. Ang amoy ng pagkain mula sa mga food stall sa gilid ay mahinang lumutang sa hangin. Ang tawanan ng mga Pilipinong bata ay naririnig sa gitna ng ingay ng mga sasakyan. Ang lahat ng iyon ay nagsama-sama upang bumuo ng isang imahe ng Maynila na walang kaparis sa imahe sa aking isipan noong nasa silid-aralan ako sa Cairo. Nakatayo ako sa bakal na rehas, nakatingin sa intersection kung saan ang mga sasakyan ay patuloy na gumagalaw mula sa mga tao at bigla kong naunawaan kung bakit pinili ni Guro Hassan na dalhin kami rito. Ang lungsod na inakala naming mura at magulo ay nagtuturo pala sa amin ng isang napakamahal na leksyon, isang leksyon na wala sa anumang aklat ng aming paaralan, na ang tunay na kaayusan ay hindi ang mga sigaw ng utos mula sa mga speaker, kundi ito ay nagmumula sa pagpili ng ordinaryong tao na isipin ng iba bago pa man magkabungguan kahit kalahating hakbang pa lang ang layo. Pagkatapos tumayo at tingnan ang dagat ng tao sa Ayala Center hanggang sa mga wit ang aking mga binti, lumingon si Kuya Nat at sinabi, "Ngayong gabi, pupunta tayo sa kabilang panig ng Maynila, sa lugar na tinatawag ng mga Pilipino na Intramuros, ang lumang lungsod na malapit sa maraming mahalagang simbahan. Makikita ninyo kung gaano kalalim ang mga ugat ng bansang inakala ninyong puro murang pasyalan lang, psapu." Lumipat kami mula sa tren patungo sa isang maliit na air-conditioned bus na dumaan sa mga kalsada na unti-unting lumiliit. Ang matataas na gusali na may salaming kulay pilak ay unti-unting nawala, napalitan ng mga lumang building na may kupas ngunit malinis na kulay. May mga punong mangga na lumalabas ang mga sanga sa itaas ng bangketa. Sa kanto ng kalsada, nakita ko ang isang kahoy na karatula na nakasulat na Calle Real o General Luna Street, na dati kong nakikita lang sa internet. Hindi nagtagal, huminto kami sa harap ng isang mahabang puting pader. Sa loob ay ang mga tuktok ng mga kampanilya ng simbahan at mga bubong na kulay ginto na nakapatong-patong, halos umabot sa kalangitan. Ang ingay sa labas ng lungsod ay unti-unting humina mula nang pumasok kami sa tarangkahan ng simbahan. "Kailangan nating hubarin ang ating mga sapatos," sabi ni Kuya Nat. Maingat naming inilagay ang aming mga sapatos sa kahoy na estante. Ang malamig na batong sahig ay lumapat sa aming mga paa, kaya't ang bawat hakbang ay automatikong bumagal. Sa loob ng simbahan, ang malamig na sikat ng araw sa hapon ay dumaan sa mga stained glass na bintana, tumama sa mga dingding na may mga pininturahang kwento mula sa Kristyanismo. Ang mahinang tunog ng mga dasal ng pari at ng mga deboto ay patuloy na naririnig, parang hininga ng lugar. Ang mga Pilipinong lalaki at babae ay nakaluhod, nakayuko ang mga kamay. Ang ilan ay nakapikit, ang iba ay mahinang bumubulong ng kanilang mga hiling. Tiningnan ni Laila ang buong tanawin, gamit ang parehong mga mata na ginamit niya sa pagtingin sa mga lumang moske sa Cairo.
Ang tanging pagkakaiba ay walang malakas na ingay dito, walang mga larawan ng mga tao na nag-aaway tungkol sa paradahan. Mayroon lamang katahimikan na puno ng kahulugan. Karamihan sa mga Pilipino ay Kristiyano. Mahinang paliwanag ni Kuya Nat sa harap ng altar. Ngunit ang mahalaga ay hindi lamang ang relihiyon. Ang simbahan ay parang puso ng komunidad, isang lugar kung saan ang mga tao ay pumupunta upang magnilay, magpasalamat, humingi ng tawad, at sanayin ang kanilang sarili na maging mas magaan ang puso. Itinuro niya ang mga fresko. Ang simbahang ito ay itinayo daan-daang taon na ang nakalipas, mula pa noong panahon ng Intramuros. Kung ihahambing sa mga piramid ng Ehipto, hindi ito kasing tanda. Ngunit para sa amin, ito ay ang pagpapatuloy mula sa mga sinaunang kaharian. Ang kasaysayan ay hindi nagtatapos sa museo, kundi humihinga pa rin sa pang-araw-araw na buhay ng mga taong pumupunta sa simbahan araw-araw. Ang mga salitang iyon ay nagpaalala sa akin ng mga simbahan at sementeryo sa aming bansa na karamihan ay naging lugar lamang para sa mga turista na mag-picture, sa halip na isang lugar para sa mga tunay na residente ng lungsod na huminto at magnilay. Dito, ang mga taong nakasuot ng office attire, mga may bahay, mga estudyante, ay dumadaan upang magsindi ng kandila, tahimik na umupo sa loob ng ilang minuto at pagkatapos ay umalis, na parang ang relihiyon at pang-araw-araw na buhay ay hindi kailanman naghihiwalay. Matapos lumabas sa simbahan, ang tunog ng tiyan ni Ahmad ang nauna sa isip ng lahat. "Gutom na ako," sabi niya. Sabi ni Kuya Nat, "Kailangan nating kumain ng kakaiba." Ngumiti si Kuya Nat, "Hindi kakaiba, kundi naiiba lang. Dadalhin ko kayo sa isang halal na mommy noodle soup restaurant na malapit sa simbahan. May moske sa dulo ng eskinita. Ang may-ari ay isang Pilipinong Muslim, ngunit baka mabago nito ang inyong pananaw tungkol sa mga pagkain sa kalye ng Pilipinas na hindi malinis." Ang restaurant na aming pinuntahan ay isang maliit na 2 palapag na gusali na gawa sa kahoy. Sa harap ng tindahan, may karatula na nakasulat sa Filipino at Arabic na malinaw na nakasaad ang salitang halal. Sa harap ng tindahan, may malaking kaldero ng sabaw na umuusok, kasama ang amoy ng mga pampalasa na hinaluan ng mabangong amoy ng sabaw ng buto. Isang babaeng nakasuot ng maitim na asul na hijab ang lumabas upang bumati. "Mabuhay po! Halika, upo kayo. Saan po kayo galing?" Hindi siya bihasa sa Ingles, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng tunay na kagalakan. Nang malaman niyang galing kami sa Ehipto, mahina siyang tumawa. "Ang aking ama ay nakapag-Hajj na, dumaan sa Dubai, dumaan sa Cairo po." Mahilig po siyang magkuwento. Tinanong niya ang bawat isa kung mahilig ba kami sa maanghang, kung kumakain ba kami ng baka o manok, at maingat niyang isinulat. Ang tunog ng mga mangkok na nagtatamaan, ang kumukulong sabaw, ang tunog ng noodles na niluluto sa mainit na tubig ay nagparamdam na ang maliit na tindahan ay sumasayaw sa ritmo ng kaldero ng sabaw. Nang ihatid ang mangkok ng mami sa harap namin, ang puting noodles sa malinaw na kulay kape na sabaw na nilagyan ng kaunting sibuyas, cilantro at bean sprouts. Ang mabangong amoy ay lumutang nang hindi kailangan ng matapang na sarsa na nakasanayan namin sa aming palengke. Sumandok ako ng sabaw at tinikman ang unang subo. Naramdaman ng dila ang balanse ng alat at tamis, kasama ang mahinang amoy ng pampalasa. Hindi ito matapang ngunit may lalim na hindi maipaliwanag, na parang ang lahat ay piniga hanggang sa matira lang ang tunay na kailangan. "Simple lang pero totoo," mahinang sabi ni Yusuf, na parang nag-aanalisa ng isang recipe, walang labis, walang kulang. Matapos mailapag ang huling walang laman na mangkok sa mesa, kinuha ni Ahmad ang pera at ilalagay sana ng dagdag sa tray bilang tip. "Masarap ang pagkain, maganda ang serbisyo," sabi niya. Ngunit ang may-ari ng tindahan ay mabilis na kumaway at ngumiti ng malawak. "Huwag na po, okay lang. Masaya na po kami na nagustuhan ninyo ang aming pagkain. Sapat na po ang presyo sa menu. Ang serbisyo po namin ay mula sa puso, hindi dahil sa tip." Biglang natigilan si Fatima na hawak ang perang ilalagay sana. Ngunit sa aming bansa, kung hindi ka magbibigay ng tip, magsisimangot ang tindahan, mahina niyang bulong sa sarili kaysa sa sinuman. Mahinang tumawa ang may-ari ng tindahan.
Gustong-gusto ng mga Pilipino ang salitang malasakit. Minsan, ang hindi pagtaas ng presyo o pananamantala sa mga taong malayo sa kanilang tahanan ay isa ring uri ng malasakit. Masaya na po kami na galing kayo sa malayo at naglakas loob na tikman ang aming pagkain. Ang salitang malasakit na naririnig ko sa buong araw ay biglang nagkaroon ng lasa sa aking bibig. Ang lasa ng mami na halal na. Iyon, paglabas namin ng restaurant, ang ilaw sa gabi ay tumama sa simboryo ng maliit na moske sa dulo ng eskinita. Sa tabi nito ay ang bubong ng simbahan na nakikita ang anino sa malayo. Ang mahinang tunog ng adhan ay humalo sa tunog ng kampana ng simbahan na hindi magkasabay ngunit hindi naman nagkakasalungat tulad ng inakala ko. Naramdaman ko na ang bansang ito na tinawag naming murang destinasyon ng turista ay nagtuturo pala sa amin ng isang napakamahal na leksyon na ang kasaysayan ay hindi lamang mga lumang bato na aming itinatago para ipakita, kundi ito ay ang paraan kung paano ipinapasa ng isang henerasyon ang malasakit sa susunod na henerasyon sa pamamagitan ng mga mangkok ng mainit na mami, sa pamamagitan ng ngiti na tumatanggi sa tip, at sa pamamagitan ng pagpaparamdam sa mga estranghero mula sa Cairo na hindi sila masyadong malayo sa kanilang tahanan. Pagkatapos ng lahat ng iyon, umaga na ng huling araw sa Ninoy Aquino International Airport. Ang lahat ay tila mas tahimik kaysa noong dumating kami. Kahit na ang mga anunsyo at gulong ng maleta ay naririnig pa rin. Ang pagkakaiba ay wala sa lungsod, kundi sa aming mga puso. Nakaupo ako at tiningnan ang isang eroplano ng Pilipinas na nakaparada sa malayo at naisip ko ang unang araw sa Ayala Center, ang tawanan sa halal na Mami Restaurant at ang mga ilaw sa ibabaw ng Ilog Pasig. Ang lahat ng mga imaheng iyon ay nagsama-sama hanggang sa hindi na maipaghiwalay kung ano ang paglalakbay at kung ano ang aral ng buhay. Pagbalik namin sa silid-aralan sa Cairo, ang mapa ng mundo sa dingding ay nananatiling pareho. Ang Japan ay naroroon pa rin at ang Pilipinas ay maliit pa ring bansa sa Timog Silangang Asya. Ngunit para sa amin, ang maliit na tuldok na iyon ay hindi na isang murang destinasyon ng turista. Ito ay naging isang lugar na nagturo na ang tunay na kaayusan ay nagmumula sa paggalang sa iba, sa maliit na, malasakit at sa katahimikan na puno ng pag-iisip sa isa't isa. Nagsimulang magsalita si Ahmad tungkol sa football nang may mas malambot na mga mata. Binuksan ni Fatima ang kanyang sketchpad na may mga disenyo na nagbibigay diin sa pagpapadali ng pamumuhay ng mga tao ng magkasama sa halip na luho. Kinuha ni Yusuf ang kanyang notebook na may nakasulat na Sistema ng Puso at binabalik-tanaw ito araw-araw. Samantalang ako, nagsimula akong magbasa ng mga libro ng kasaysayan ng Pilipinas, kasabay ng kasaysayan ng Ehipto, dahil gusto kong malaman kung paano pinipili ng bawat bansa na ipagpatuloy ang kanilang sariling alaala. Sa huli, ang paglalakbay na ito ay hindi lamang nagparamdam sa amin ng pagmamahal sa Maynila, kundi nagpatapang din sa amin na tanungin ang aming sariling pagkiling at maniwala sa kapangyarihan ng tahimik na kabutihan na walang sinumang kumukuha ng video. At ikaw, mayroon ka na bang bansang pinagtawanan mula sa ilang minutong balita o maikling video sa social media? Kung mayroon, baka ang tunay na kwento ay mas malalim pa kaysa sa inakala mo. Kung gusto mong makarinig ng ganitong klaseng kwento, mga kwentong naglalayo sa atin mula sa pagkiling at nagpapatibok sa atin sa ordinaryong kabutihan ng mga tao, paki-subscribe sa aming channel, mag-like at mag-comment para ibahagi ang iyong pananaw. Dahil ang pagpindot mo sa maliit na button ay maaaring isa ring uri ng malasakit na makakatulong upang ang magagandang kwento ay maglakbay ng mas malayo kaysa sa inakala mo.